Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Cobb, nagising siya na sobrang pagod sa isang baybayin. Pansamantala niyang napansin ang dalawang bata na naglalaro sa buhangin bago muling nawala ng malay. Di nagtagal, nakita siya ng isang armadong gwardya at dinala siya sa isang engrandeng mansyon na pag-aari ng isang matanda at mayamang negosyanteng Hapones. Doon, inalok siya ng ilang pagkain habang sinasabi ng matanda na naaalala niya kay Cobb ang isang lalaking nakilala niya sa isang panaginip na hindi niya masyadong maalala. Sa susunod na eksena, makikita natin si Cobb at ang kanyang kasosyo, si Arthur. Sila ang mga extractor, na gumagamit ng eksperimental na teknolohiya upang magsama-sama sa isang panaginip at makapasok sa isipan ng kanilang mga target at kumuha ng impormasyon. Kadalasan, nagtatrabaho sila sa malalaking korporasyon upang magnakaw ng impormasyon mula sa kanilang mga karibal. Kasalukuyan silang nakikipag-usap sa isang potensyal na kliyente na nagngangalang Saito, at ipinapaliwanag sa kanya na ang bagong teknolohiyang ito ay nagdudulot ng mga saloobin na nakakapagpahina sa pagnanakaw. Ang dalawa, bilang mga eksperto sa gawain na ito ay nagpaabot ng alok para protektahan si Saito laban sa mga banta na ito. Ipinaliwanag ni Cobb na kapag ang isang tao ay natutulog, ang kanilang isip ay hindi ligtas mula sa pag-atake. Bilang resulta, nag-alok siyang iensayo ang isip ni Saito para mapagtanggol niya ito laban sa mga extractor upang protektahan ang anumang mga lihim na maaaring itinatago niya. Gayunpaman, tinanggihan ni Saito ang kanilang ideya at umalis, sinabing pag-iisipan niya ito. Nang maglaon, lumabas sina Cobb at Arthur sa isang pagtitipon. Pinag-usapan nila ang kinaroroonan ng lihim ni Saito, at inihayag ang kanilang misyon na nakawin ang kanyang mga planong pagpapalawak at ihatid ang mga impormasyong ito sa isang organisasyong tinatawag na Cobalt Job. Sa sandaling ito, napansin nila ang dating asawa ni Cobb na si Mal, na nag-udyok sa kanya na lumapit. Tinanong ni Mal kung namimiss niya ba siya, na sinagot naman ni Cobb at sinabing hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Kasunod nito, pumasok sila sa isang pribadong silid kung saan itinali ni Cobb sa isang upuan ang isang lubid at ibinaba ang sarili sa labas ng bintana, hiniling na manatili si Mal sa upuan. Gayunpaman, nilinlang siya nito sa pamamagitan ng pagtayo mula sa upuan na dahilan kung bakit muntik na siyang mapahamak. Sa kabila ng sagabal na ito, matagumpay na nakakuha ng oportunidad si Cobb na makapasok sa silid sa ibaba, kung saan pinagpalit niya ang mga nilalaman ng vault ni Saito. Di nagtagal, nadatnan niya sina Saito at Mal, na hawak si Arthur. Dito, ipinahayag na ang tatlong lalaki ay konektado sa isang gamot na pangpatulog na tinatawag na PASIV, na nagpapanatili sa kanilang tulog at nagbibigay daan sa pagbabahagi ng panaginip. Ang kanilang mga natutulog na katawan ay binabantayan ng isa pang partner ni Cobb na nagngangalang Nash. Sa loob ng panaginip, binaril ni Cobb si Arthur bago mabilis na lumabas ng silid. Nagtago siya at binuksan ang envelope, at natuklasan niyang peke ang laman nito. Samantala, nagising si Arthur sa apartment at inutusan si Nash na gisingin si Cobb habang tumitindi ang mga pangyayari. Sinubukan ni Nash na gawin ito, ngunit nang hindi magising si Cobb, itinulak niya ito sa isang batya ng tubig. Nagdulot ito ng malakas na alon sa panaginip ni Cobb, na naging dahilan upang sa wakas ay magising siya. Nang gumuho ang panaginip sa mansyon ni Saito, nagising ang tatlong lalaki sa apartment. Pilit na inilagay ni Cobb si Saito sa sahig, na hinihimok siyang ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang plano. Gayunpaman, si Saito ay hindi pa rin natitinag, at inihayag na sila ay natutulog pa rin na inilalantad ang isang panaginip sa loob pa ng isang panaginip. Sa katunayan, sina Saito, Arthur, Nash, at Cobb ay natutulog sa isang tren na binabantayan ng isang batang lalaki na nagngangalang Tadashi, na sinusubaybayan ang natitirang oras sa PASIV device. Maya-maya, nagising sina Cobb, Nash at Arthur at pumanaog ng tren, habang si Saito ay nagising pagkatapos pa ng ilang sandali. Nang gabing iyon, nasa kanyang apartment si Cobb nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga anak. Nabatid na kasalukuyan silang nakatira sa kanilang lola, dahil hindi ligtas para sa kanila na makasama ang kanilang ama. Nagtanong sila tungkol sa kanyang pagbabalik, kung saan tumugon si Cobb na hindi pa siya makakauwi dahil sa kanyang trabaho. Sa pagtatangkang pag-aanin ang kanilang kalooban, tiniyak niya na papadalhan sila ng mga regalo, gayunpaman ang pag-uusap ay biglang tinapos ng kanyang ina. Di nagtagal, nagpakita si Arthur at pinili ng dalawa na tumakas papunta sa ibang lugar dahil sa kanilang nabigong trabaho. Bago sila umalis, nilapitan sila ni Saito na hawak si Nash bilang hostage. Sa pagkakataong ito ay iba na ang intensyon ni Saito.
Mukhang humanga siya sa husay ni Cobb sa pagsasama-sama ng iba't ibang panaginip, kaya iminungkahi niya na magtrabaho si Cobb para sa kanya. Inatasan ni Saito si Cobb na magpasok ng ideya sa isipan ni Robert na anak ng karibal ni Saito na si Morris Fisher. Ang ideya ay upang maisagawa ang pagsisimula sa isip ni Robert. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang ginagawa ni Cobb sa mga nakaraang taon. Sa halip na magnakaw ng impormasyon mula sa isipan ng isang tao, kailangan niyang pumasok sa kanilang isipan at baguhin ang kanilang mga iniisip. Sa misyong ito, kailangang manipulahin ni Cobb ang isipan ni Robert upang mabuwag niya ang kumpanya ng kanyang ama. Bilang kapalit, nangako si Saito na lilinisin niya ang pangalan ni Cobb para makabalik siya sa kanyang mga anak. Dahil desperado na siya, sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, naglakbay silang dalawa ni Arthur sa Paris upang bumuo ng isang koponan para sa misyon. Pagdating nila, nakipagkita si Cobb sa kanyang biyenan na si Miles, isang propesor sa universidad na nagturo kina Cobb at Mal tungkol sa pagsasama-sama sa panaginip at pagdidisenyo nito. Nagpahanap si Cobb ng pinakamahusay na arkitekto at ipinakilala siya ni Miles sa isang estudyante na nagngangalang Ariadne. Pagkatapos ay ibinigay ni Cobb sa kanya ang mga pangunahing panuntunan at tuntunin ng teknolohiya, kabilang ang konsepto ng isang totem na isang personal na bagay na tinitiyak kung ito ay katotohanan o isang panaginip, pati ang isang malakas na pag-alog na ginigising ang isang nananaginip na tinatawag nilang kick. Pagkatapos ng ilang pagsubok at pagsasanay, si Ariadne ay inatasan sa pagdidisenyo ng arkitektura ng panaginip, isang bagay na iniiwasan ni Cobb na gawin dahil sa panghihimasok ng kanyang isipan tungkol sa kanyang dating asawa. Pagkatapos ay nagpunta si Cobb sa Mombasa upang isali ang kanyang dating kaibigan na si Eames na isang British na bihasa sa pamemeke. Nahanap siya ni Cobb sa isang bar, at nagpaabot sa kanya ng imbitasyon na sumali sa koponan. Sumang-ayon si Eames, ngunit bago yun ay inalerto niya si Cobb sa dalawang lalaking nakabuntot sa kanya. Kinilala sila ni Cobb bilang mga operatiba ng COBOL na malamang na naglalayong hulihin siya. Dahil nakakaramdam ng panganib, gumawa si Eames ng ibang daan na nagbigay daan kay Cobb para makatakas. Gayunpaman, hinabol siya ng masasamang tao, na nagresulta sa mahabang habulan sa lansangan ng lungsod. Sa huling sandali, nagpakita si Saito, niligtas si Cobb, kinuha si Eames, at nagmaneho palayo sakay ng isang limousine. Pagkatapos nito, dinala sila ni Eames sa isang lokal na siyentipiko na nagngangalang Yusuf, isang dalubhasa sa pangpatulog na PAVIC. Nakipag-usap si Cobb sa kanya ng ilang sandali, at sa huli ay nakumbinsi ito na sumali sa kanilang koponan. Samantala, dinala ni Arthur si Ariadne sa isa pang panaginip at itinuro sa kanya ang mga konsepto tulad ng paglikha ng mga irregularidad, tulad ng mga hakbang sa Penrose. Inihayag din niya na ang asawa ni Cobb ay namatay na at ang kanyang presensya ay hindi totoo sa isip ni Cobb. Sa susunod na eksena, si Cobb at ang kanyang mga bagong saling miyembro sa koponan ay nag-istratehiya upang bumuo ng isang tatlong patong na panaginip, na may panghuling antas na naglalaman ng nakatanim na ideya. Habang naghahanda ang koponan sa susunod na ilang linggo, itinuro ni Arthur kay Ariadne ang kahalagahan ng mga totem, mga personal at maliliit na bagay na nagpapahintulot sa kanila na makilala ang pagkakaiba ng katotohanan at panaginip. Ang totem ni Cobb ay isang umiikot na maliit na turumpo na humihinto sa totoong mundo ngunit patuloy na umiikot sa mga panaginip. Matapos malaman ito, gumawa si Ariadne ng isang bishop sa chess bilang kanyang sariling totem. Ang koponan ay nangangailangan ng mas maraming oras hanggat maaari upang matapos ang trabaho, kaya nagpasya silang isagawa ang kanilang plano sa isang internasyonal na biyahe mula sa Europa patungong Amerika, na siyang pinakamahabang biyahe. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang trabaho, napansin ni Ariadne si Cobb na nananaginip ng mag-isa sa workshop. Naiintriga, ikinonekta niya ang sarili sa device ni Cobb at sumali sa kanyang panaginip. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang sarili sa isang elevator na bumababa sa iba't ibang antas, bawat isa ay kumakatawan sa natatanging mga alaala ni Cobb. Tumungo siya sa pinakamababang antas, kung saan nakita niya si Mal na nakaupo sa isang sofa. Nang makita siya, kumuha si Mal ng isang tipak ng salamin upang atakihin siya, ngunit ang mabilis na pagkilos ni Cobb ay niligtas si Ariadne. Kasunod nito, lumabas sa panaginip sina Ariadne at Cobb at ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit hindi siya makauwi sa kanila ay dahil sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Saito at Arthur upang ihatid ang balita na namatay na si Morris. Dahil dito, ang anak nito na si Robert ay dadalhin ang bangkay sa Amerika.
Pagkalipas ng ilang araw, sumakay ang koponan sa eroplano at umupo sa tabi ni Robert sa isang first-class cabin. Doon, si Cobb ay maingat na naglagay ng pampakalma sa inumin ni Robert, na nagsimula sa pagpasok ng koponan sa isang nakabahaging 3 patong na panaginip kasama ito. Sa unang antas ng panaginip, dinukot ng koponan si Robert ngunit hindi inaasahang inatake sila ng kanyang sinanay na mahusay at armadong isipan. Nagtamo ng matinding pinsala si Saito dahil sa putok ng baril, ngunit kahit papaano ay nakarating ang koponan sa kanilang hideout. Di nagtagal, napagtanto ni Cobb na pinatibay ng mga eksperto ang isipan ni Robert laban sa extraction. Nang makita ang lumalalang kalagayan ni Saito, pinag-isipan ni Eames na patayin siya, para magising siya sa totoong mundo. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kadali sa pagkakataong ito dahil ang mga gamot na pampakalma ni Yusef ay napakalakas na kung sila ay mamatay. Sila ay ipapadala sa limbo, isang mundo ng walang katapusang walang malay. Dahil nahaharap sa limitasyong ito, nagpa siya ang koponan na magpatuloy sa kanilang plano. Pagkatapos ay ginaya ni Eames ang ninong ni Robert na si Peter, na nagpatibay ng isang kahaliling testamento bilang ideya na buwagin ang kumpanya. Sinubukan ni Eames na pukawin si Robert na sinabing mahal siya ng kanyang ama at gusto nitong gawin niya ang gusto niya. Samantala, hinarap ni Ariadne si Cobb tungkol sa kontrol na mayroon ito sa kanyang sariling isipan, na nagudyok kay Cobb na sa wakas ay aminin niya na hindi niya kayang alisin si Mal sa kanyang isip. Ibinunyag niya na sila ni Mal ay pumasok sa limbo sa panahon ng eksperimento sa teknolohiya, na nangyari ng halos 50 taon sa isang gabi lamang dahil sa paglawak ng oras sa totoong buhay. Sa isang punto, tumanggi si Mal na bumalik sa realidad, kaya pumasok si Cobb sa kanyang panaginip upang kumbinsihin siya. Sa kabila ng pagbabalik sa totoong mundo, patuloy na naniniwala si Mal na nananaginip pa rin siya at kailangan nilang mamatay para magising. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis nang wala si Cobb dahil mahal na mahal niya ito. Nakalulungkot dahil sa araw ng kanilang kasal, siya ay nagpakamatay at si Cobb ang napagbintangan, na nagudyok sa kanya na sundin ang batas. Nabigong patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, iniwan ni Cobb ang kanyang mga anak at tumakas paalis sa bansa. Dahil sa panganib na mapasok ang hideout, inilagay ng koponan si Robert sa isang van at pinatahimik siya bago nagmaneho. Pagkatapos ay naghahanda na silang pumasok sa ikalawang antas na panaginip ni Arthur, habang nagmamaneho palayo si Yusef mula sa mga humahabol sa kanila. Sa loob ng pangalawang antas na ito ng panaginip, nakipagkita si Cobb kay Robert sa isang hotel at sinabing nandyan siya para protektahan siya dahil may sumusubok na pasukin ang kanyang isip. Tinulungan niya si Robert na maalala na siya ay dinakip at dinala sa isang silid ng hotel kung saan muling nagsama-sama ang iba pang pangkat. Kinumbinsi din ni Cobb si Robert na siya ay dinukot ni Peter, na gustong itigil ang plano ng pagbuwag. Nang makumbinsi si Robert, iminungkahi ni Cobb na pumasok sila sa panaginip ni Peter upang malaman ang katotohanan tungkol sa mga nilalaman ng vault, upang makapagpasya siya para sa kanyang sarili. Pumayag si Robert, at ang koponan ay nagsiyasat sa ikatlong antas ng panaginip. Sa pagkakataong ito, nanatili si Arthur upang bantayan sila at magbigay ng sabay-sabay na hudyat kung kinakailangan. Ang ikatlong panaginip ay makikita sa bundok na puno ng nyebe kung saan ang vault ni Robert ay binabantayan ng husto sa isang hideout sa gilid ng bundok. Para mailipat ang atensyon ng mga gwardya, naghiwa-hiwalay ang koponan. Nakipagtulungan si Cobb kay Ariadne, habang nag-iisa si Eames, sina Robert at Saito ay umakyat sa gilid ng bundok upang makuha ang vault. Habang pinapanatili ni Yusef ang kontrol sa sasakyan, hindi nagtagal ay nabahala siya sa isang mataas na tulay. Walang magawa, tumugtog siya ng musika upang magbigay ng hudyat kay Arthur sa napipintong senyales bago niya ibagsak ang van sa tulay. Habang bumabagsak ang van sa kalagitnaan ng hangin, nawala ang gravity sa panaginip ni Arthur, ang epekto ay naramdaman din sa ikatlong antas ng panaginip. 10 segundo lamang bago lumubog ang van sa tubig, na nagpapahiwatig ng 3 natitirang minuto sa pangalawang panaginip para sa sabay-sabay na kick na isang senyales, sinubukan ni Arthur na mag-isip ng solusyon. Katulad nito, sa ikatlong antas ng panaginip ay may 1 oras pang natitira. Sa gitna ng pagmamadali, ibinunyag ni Ariadne ang pinakamabilis na ruta upang makalusot ang natitirang bahagi ng koponan. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na lumalala ang kalagayan ni Saito. Nagawa ng koponan na makapasok ng ligtas sa pangunahing silid na naglalaman ng vault, habang sina Cobb at Ariadne ay nagbabantay gamit ang isang sniper.
Nagpupumiglas laban sa kanyang mga pinsala, si Saito ay nakahiga, nanghihina at umuubo ng dugo, habang si Robert ay naglalakad pasulong. Nang malapit na sa vault biglang sumulpot si Mal mula sa likuran, sa kabila ng pakiramdam ng paparating na panganib ay hindi nagawang barilin ni Cobb ang babae kaya bilang resulta ay binaril nito si Robert. Ilang sandali pa ay natauhan si Cobb at binaril si Mal, kasunod nito, ang koponan ay nagmamadali patungo sa vault. Nang makitang patay na si Robert, itinuring ni Cobb na bigo ang misyon. Gayunpaman, iminumungkahi ni Ariadne na bumaba sa isa pang antas ng panaginip sa limbo upang maibalik si Robert. Bagaman ito ay isang mahirap na desisyon na may mapanganib na resulta, wala silang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos nito, si Cobb na sinamahan ni Ariadne, ay nagpatuloy sa isa pang panaginip. Sa limbo, nadiskubre ni Ariadne ang isang gumuguhong syudad na itinayo ni Cobb at Mal sa loob ng 50 taon nilang magkasamang namumuhay doon. Hindi nagtagal ay nahanap nila si Mal, na muling sinubukan na kumbinsihin si Cobb na ang kahariang ito ang kanilang tunay na tahanan. Bilang tugon, inamin ni Cobb na sinimulan niya ang ideya sa isip niya na ang limbo ay hindi totoo upang siya ay pumayag na gumising at makasama ang kanilang mga anak. Si Mal, gayunpaman, ay nagpatuloy sa kanyang paniniwala na ang katotohanan ay isang panaginip, hindi katulad ng naisip ni Cobb. Habang nag-uusap sila, nakita ni Ariadne si Robert sa limbo at nagsagawa ng kick sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya, na nag-udyok sa kanyang paggising sa ikatlong panaginip. Pagkatapos nito, nabuksan ni Robert ang vault para lamang makita ang kanyang may sakit na ama na nasa kanyang kama. Sa kanyang huling mga salita, sinabi ni Morris sa kanyang anak na mamuhay ng mag-isa. Sa susunod na eksena, bumagsak ang van sa tubig na nagdulot ng kick. Sa limbo, ang sabay-sabay na kick ay humila kay Ariadne at tinawag niya si Cobb upang samahan siya. Inutusan siya nitong umalis, dahil kailangan niyang hanapin si Saito, na namatay sa ikatlong panaginip at pumasok sa limbo. Sa pamamagitan nito, si Ariadne, kasama ang iba pang mga miyembro ng koponan, ay tumalon sa gilid ng gusali at pumunta sa mga antas ng panaginip pabalik sa realidad. Samantala, inalon si Cobb sa pampang at kinaladkad papunta sa mansyon na pag-aari ng isang mayamang matandang lalaki, ang mismong mansyon na lumabas sa pambungad na eksena ng pelikula. Ang matandang lalaki na ito ay walang iba kundi si Saito. Ipinaalala sa kanya ni Cobb ang kanilang kasunduan at sinabihan siyang bumalik. Naputol ang eksena at makikita natin ang lahat ng nananaginip na nagising sa eroplano, habang si Saito ay tumatawag sa telepono. Lumapag ang eroplano sa bansa ni Cobb, at kinakabahan siyang kumilos sa proseso ng customs, na sinusuri ang seguridad ng kanyang pasaporte at kalaunan ay pinahintulutan siyang umalis nang walang anumang problema. Pagkatapos ay binati siya ng kanyang ama at dinala pabalik sa kanyang tirahan kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Pagdating sa bahay, pinaikot ni Cobb ang kanyang totem upang suriin ang katotohanan, ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak, pinili niyang huwag obserbahan ang resulta at sa halip ay niyakap sila. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!